konti-konti muna display nyo sa umpisa, no? 15 peraso. Chop ka muna ng dalawa. Yo, what's up guys? Good morning. Question and answer ulit tayo, no? Yung mga nagko-comment, nagtatanong dun sa comment section. Tips para laging fresh yung mga paninda nyong manok, no? So, gaya nga lang lagi kong sinasabi, pag nag-uumpisa pa lang kayo, konti-konti lang muna. Buo-buo muna display nyo. Kung nag-umpisa kayo ng isang crate, sige, 15 pieces, buo nyo muna. Mag-chop lang kayo ng mga 2 piraso. Bukas kayo ng alas 6. Alamin nyo yung oras ng bentahan. Pagka marami ng tao, doon na kayo magdagdag, no? Papansin nyo, alas 9, naglalabasan na yung tao. Doon na kayo magdagdag ng chop nyo. Para fresh na fresh. Tapos, first in, first out. Kung ano yung mga una nyong chinap, siyempre hanggat maaari, yun yung ano nyo, yun yung task nyo para maibenta nyo yun. Diba? Tapos, siyempre, pagpalagay nyo yung 9 to 11 ang oras ng bentahan, 11:30 magsasara kayo. Tansyahin nyo na yung chop nyo nun. Yung 11, huwag na kayong ganong mag-chop. Mga habol-habol na lang yun. Tapos, siyempre, 11:30, sasarado kayo. Yailuan nyo yung manok nyo. Bili kayo ng styro. Kung wala kayong freezer. Styro, mura lang yun. Sa palengke, magkano lang yun. Layer by layer ang pag-yelo nyo. Yelo, manok, yelo ulit, manok ulit. Fresh na fresh yun. Tapos yung chop, ibabaw nyo, may matitirang mga ilang hita, ilang wings, ilagay nyo sa ibabaw, sabay yelo ulit. Magkano lang yun? 100 pesos na ice cube, isang sako, sobra-sobra na yun. O ngayon, ganun ulit sa hapon. Pagkabukas nyo ng hapon, kung ano yung mga chinap nyo, yun yung i-display nyo. Diba? O ganun pa rin. Parehas pa rin. O, alamin nyo yung oras ng bentahan. Kung alas 5, nagbukas ka ng alas 4, mga 5:30 bentahan, o, yun mo na i-display mo. Pagdating ng 5:30, o, bomba na, chop ka na ulit. Atansyahin mo ulit. Natural lang yan sa umpisa, no? Kasi, mahirap talaga mag-chop sa umpisa, yan talaga. Isa sa mga obligasyon nyo yan na kailangan yung malampasan. Kasi kami nun, yung... Atay daw. Kami nun, yung nag-uumpisa kami, problema rin talaga namin yan eh. Hindi namin alam kung paano, anong gagawin namin sa mga sa mga hindi na magandang display ng manok. Kung di nyo na itatanong, nagano pa kami nun, magtayo kami ng prituhan. Para lang kasi hindi mo mauulam lahat yan. Tayo kami ng prituhan. Nung napagtanto na namin kung anong gagawin, kung anong paraan, tinigil na namin yung prituhan. Tsaka kahit anong, kahit gano'n na kayo kabiling manukan, hindi mawawala talaga yung matitiran kayo. Kasi hindi naman perfect yung manok eh. Minsan may pasa yung wings, may pasa yung hita. Siyempre, iiwasan piliin yan. May iwan ngayon sa'yo yan. Handa mo na yung sarili mo mag-ulam-ulam na siyempre ng manok. Pero hindi na ganun kadami yun. Tapos konting tips, diskarte. Kung nakita mo yung mga breast mo na ipunin mo na. Kung kasi kalaunan niyan magkakaroon ka na ng mga suki niyan eh. Nagpapastel, edi ipunin mo na para pag pumili doon. Mga nagtatapsilugan, minsan gusto niyan puro wings, o ipunin mo na. Pag alam mong hindi na kaaya-aya sa paningin mo, pag sinabi kong hindi ka aya-aya sa paningin, pwede pa rin yun. Ano pa rin yun? As long na, syempre hindi mga mo yung display mo. Kasi ganun talaga eh, may mga time na manok, hindi ganun kaganda sa paningin eh. Iba't iba yung time eh. Merong kababagsak lang na manok, pero ang itsura, may mga pasa, hindi ganun talaga yun. Magigets mo rin sinasabi ko pag once nag-uumpisa ka na ng ganito. Tapos yun nga, pagka natiran talaga kayo, hindi nyo na mabenta, huwag nyo nang isugal ibenta, no? Prituin nyo na lang o iulam nyo na lang kasi hindi worth yung risk, hindi worth yung ibenta mo siya, nabenta mo nga, tapos yung suki mo naman, okay, napagbentahan mo, hindi na uulit sa'yo. Diba? Pero manginayang doon, sa lahat naman ng negosyo, may talaga eh. May mga, ba tawag natin dyan? May mga losses talaga eh. Pero, hindi ganun kalaki yan. Step by step lang, mag-umpisa ka niyan. Kung ano man yung maliit na problema yan, magkakaroon din ng maliit na solusyon yan. Basta tayong mga owner, syempre responsibilidad din natin pag-isipan yung mga solusyon. Madali lang yan, no? Kaya mag-a-adjust ka. Hindi ganun kadali pero hindi rin naman ganun kahirap, no? Benta mo muna sila, brother.
Yun lang. Thank you. Sa susunod ulit, sana may natutunan ulit kayo. No? Yun. Habol ko lang yung sa styro, no? Butasan nyo yung ilalim. Huwag mo malalaki, kahit butas lang na parang sundot lang ng kutsilyo para ma-drain lang yung tubig. Kasi nung nag-umpisa kami, na-try ko yan eh. Na-try namin based on experience ko, nababad sa tubig, medyo maputla, hindi maganda tignan yung manok eh. Sa akin iba-iba kami ng sitwasyon magmamanok, no? Kasi sa amin, kaya isa rin siguro sa dahilan, tansyado na namin yung dinidisplay namin sa umaga, napapaubos namin yung anong display namin sa umaga, konti na lang sa hapon. Pagdating naman sa hapon, napapaubos namin yung dinisplay namin ng umaga, tansyado na rin bago kami magsara. No? Kaya isa yan sa matututunan nyo along the way. Alalay sa display, alalay sa chop. Ngayon, kung malakas na kayo, edi bombay nyo ng bombay na. No? Sana may natutunan ulit kayo ha. Yung mga comment nyo, nababasa ko lahat yun. Medyo natatagalan lang tayo kasi unti-unti natin yan. Maraming salamat ulit ha. Sa mga nagpapa-shoutout, sige, gawa tayo ng video para dyan. Thank you. God bless.